Ang pagpapatuloy, bumalik ang eksena kung saan hindi pa rin umaalis si Joshua sa harap ng The Brilliant Flower Palace. At patanong na inulit ni Sir Ciaran Van Britten ang pangalan ni Joshua matapos magpakilala ni Joshua sa kanya. Nagsalita naman si Joshua nang marinig niyang patanong na inulit ni Sir Ciaran ang kanyang pangalan. At tinanong niya ito na kung inaakala ba daw ni Sir Ciaran ay isa siyang maharlika at kung nagulat ba daw si Sir Ciaran dahil walang middle name ang pangalan niya. Sumagot naman si Sir Ciaran at sinabi niya kay Joshua na ang ganda daw ng pangalan nito. Nagulat naman si Joshua nang marinig niya ang sinabi ni Sir Ciaran at sinabi niya kay Sir Ciaran na ang pangalan daw niya ay nakita niya lang sa isang libro. Nagsalita naman si Sir Ciaran at sinabi niya na ang apelyido raw ni Joshua na Sanders ay isang bulaklak na namumulaklak lang sa Tryphia District na matatagpuan lang sa dulong silangan ng kontinente. Ngunit kahit daw nagtataglay ito ng kagandahan na mas higit pa sa isang rosas, wala na daw may mas lulungkot pa sa oras na malaman ang totoong ibig sabihin ng bulaklak na ito. Bigla namang sumigaw si Joshua sa kabilang pader na tumigil na daw si Sir Ciaran sa kanyang sinasabi. Nagulat naman si Sir Ciaran nang marinig niya ang sigaw ni Joshua at hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin pa sana. At pagkatapos ay nagsalita si Joshua. Tinanong niya si Sir Ciaran na hindi ba daw siya ay isang taong may masamaring kapalaran. Flashback, si Emperor Marquess na tinatawag sa palayaw na Sovereign of Blood ay nagpadanak ng dugo na mula sa hindi mabilang na mga tao, bago pa man siya makarating sa tuktok at sa kanyang trono. At lahat na sumasalungat sa kanya ay pinapatay niya, ang kanyang mga kapatid na lalaki, mga pinsan at kahit na kanyang mga kamag-anak. Pumatay siya ng pumatay, lalo na ang mga taong nagmana ng kahit kaunting dugo ng imperial blood. Na nagresulta para siya ay umangat sa kasalukuyang niyang trono. Ngunit wala na siyang may natitira pang kahit isa man lang na kapatid na lalaki na nagtataglay ng apelyidong Britain. At dahil sa dumating sa puntong iyon, tanging mga malalapit lang na pamilya at tinuturing niyang kakampi ang maaaring tawagin miyembro ng The Imperial Family. At sila na mga miyembro ay natatakot na baka tuluyan ng maputol ang tunay na Britain bloodline, sila ay gumawa ng isang nakakagulat na special arrangement. At hindi naglaon nito ay hinatulan na isa sa pinakamasamang desisyon na ginawa sa kasaysayan ng Avalon Empire. Ang Tragedy of Britain. At sa gayon, ang tunay na politikal na layunin ni Emperor Marquess ay ipinanganak, ang isang prinsesa na tutupad sa kanyang lahat na ambisyon, ang pure-blooded princess, si Sir Ciaran Van Britten. End of flashback. At maaring ito ay dahil sa kanilang mabagsik na ambisyon, ngunit si Sir Ciaran ay ipinanganak na bulag. At ang rason kung bakit siya binabantayan ng mahigpit ng emperador ay dahil si Sir Ciaran ay nagtataglay ng isang kakayahan na makakita kahit na ang mga taong nakaabot na sa Master Realm. Ang Mind's Eye. At makikita si Joshua na nakayuko at bakas sa mukha nito ang lungkot at nagsalita siya sa kanyang pag-iisip. Patanong niyang sinabi na kung siya daw ang haharap sa katotohanan, ay makakaya ba daw niyang gawin ang parehong bagay kay Sir Ciaran. At sa kabilang pader ay makikita ang kamay ni Sir Ciaran na lumapit sa pader at inilagay ang kamay niya dito at nagsalita. Tinanong niya si Joshua na kung bakit daw siya umiiyak ng sobrang lungkot. At nakiusap siya na sabihin daw ni Joshua sa kanya kung bakit ito nangyayari sa kanya at tinanong niya ulit ito kung gaano daw ba kalaki at kung hanggang saan ba daw ang nalalaman ni Joshua. At siya ay biglang nagulat na napalingon nang may tumawag sa kanya na isang tao mula sa kanyang likuran. At tinanong siya nito, tinanong niya si Sir Ciaran kung nasugatan ba daw ito, at bakit daw ito umiiyak. Sumagot naman si Sir Ciaran at sinabi na hindi naman daw siya nasugatan. At tinanong niya si Ellen na kung may problema ba daw. Si Ellen pala ang taong dumating. Tumugon naman si Ellen at sinabi niya na oras na daw para bumalik sila sa palasyo ni Sir Ciaran. At makikita si Sir Ciaran na tumigil na sa kanyang pag-iyak habang si Joshua naman ay napabugtong hininga na lang at tumalikod at nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na hindi pa daw ito ang tamang oras. At magkikita na lang daw sila ulit ni Sir Ciaran pagdating ng panahon. At nagpatuloy na si Joshua sa kanyang paglalakad. Lumipat ang eksena sa villa ni Emperor Marquess at patanong niyang sinabi na kung ang batang nasa harap ba daw niya ay ang anak na babae ng The War God na si Draxia Belgrace. Makikita naman ang babae na nakayuko at nakalagay ang kanang kamay nito sa kanyang kaliwang dibdib, tanda ng paggalang at respeto para kay Emperor Marquess, at siya ay sumagot. Sinabi niya na oo, anak daw siya ng The War God at ang pangalan daw niya ay si Annabel Grace.
Tinanong naman siya ni Emperor Marquez na kung nagustuhan ba daw ng kanyang ama ang regalong ipinadala niya sa border ng The Swallow Empire. Sumagot naman si Ana at sinabi niya na lubos daw na nagpapasalamat ang kanyang ama sa maharlikang kabutihan ng emperador. Tumugon naman si Emperor Marquez at sinabi niya na mabuti daw kung ganoon. Gayunpaman, narinig daw ni Emperor Marquez na ang sitwasyon daw ay hindi nangyayari sa gusto ng kanyang ama na mangyari. Nagulat naman si Ana at sinabi niya na hindi daw siya sigurado kung ano ang ibig sabihin ni Emperor Marquez. At pangiti niyang sinabi na ang mga tao daw ng kontinente ay may isang kasabihan. Na kung sila sa Avalon Empire ay may Arden von Agnes, ang Swallow Empire naman daw ay may Prince Lucifer. At sa ngayon daw na sumali na si Prince Lucifer sa eksena, kahit daw ang war god na si Draxia Bell Grace ay mahihirapang harapin siya. At tinanong niya si Ana kung may plano ba daw ang ama nito tungkol dito. Tumugon naman si Ana, sinabi niya na sa totoo lang daw, ang kanyang ama ay hindi rin ganap na sigurado tungkol dito. Parang galit namang sumagot si Emperor Marquez at patanong niyang inulit ang sinabi ni Ana na kung hindi ba daw ganap na sigurado ang ama nito, at siya ay napangiti pagkatapos at bigla na lang nagpalabas ng isang napakalakas na bloodlust sa harap mismo ni Ana. Nagulat naman si Ana at nanginig ang buong katawan nito sa takot at siya ay napaluhod at napasigaw ng napakalakas sa sobrang takot. Nagsalita naman si Emperor Marquez habang tuloy itong nagpapalabas ng kanyang bloodlust. At sinabi nito na ang lakas naman daw ng loob ni Ana na sambitin kahit ang isang pagkakataon ng imposibilidad matapos makarating ng ganito kalayo. At sinabi niya rin na bago pa man daw umpisahan ni Ana ang kanyang plano, ipinangako daw nito sa kanya na ito daw ay ganap na posible. At naniwala daw siya sa kanilang dalawa at nagpakita ng awa. Ngunit naglakas loob pa rin daw si Ana na kumilos bilang isang espiya sa Avalon Empire. At nilakasan pa lalo ni Emperor Marquez ang kanyang bloodlust at lalo pang napasigaw ng malakas si Ana sa sobrang takot at nagsalita. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang kamahalan na si Emperor Marquez at nangako siya na sisiguraduhin daw niya na hindi na ulit mangyayari ang gaya nito. Napangiti naman si Emperor Marquez at nagsalita. Sinabi niya kay Ana na babaguhin daw niya ang kanilang mga kondisyon. Manggangako daw siya ng isang Duke peerage sa halip na Marquis peerage na ipinangako niya noon. At itinigil na ni Emperor Marquez ang pagpapalabas niya ng kanyang bloodlust. At habang nanginginig pa ang katawan ni Ana, siya ay nagulat at hindi makapagsalita ng maayos pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Emperor Marquez. Nagsalita naman ulit si Emperor Marquez at sinabi niya na tiyak daw siya na ang ama ni Ana, ang war god, ay may mas alam higit pa kaysa sa sinuman. At ang pagtaya daw ng pera sa isang walang kasiguraduhan na laro ay isang shortcut sa pagkatalo. Napakagat na lang sa labi si Ana at nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na kung talagang pinaplano daw gawin yun ni Emperor Marquez, hindi na daw sana kinakailangan pang i-massacre ang mga border guards na mga yon. At patanong niyang sinabi na ang sitwasyon ba daw na ito ay isang paraan lamang ng paglilibang para sa kanya. At isa daw totoong baliw si Emperor Marquez na baliw sa dugo at digmaan. At siya ay nagsalita. Sinabi niya kay Emperor Marquez na bagamat daw ang inaalok nito ay tiyak na isang beses sa isang buhay na pagkakataon para sa kanila. Maninindigan ba daw ang kanyang ama para sa alok na ganyan na magaganap? Nakangiti namang nagsalita si Emperor Marquez. Sinabi niya na siya daw mismo ang magiging Avalon sa lalong madaling panahon. At patanong niyang sinabi kay Ana, na kung ganoon daw ang mangyayari, sino pa ba daw ang may lakas ng loob para hamarang sa kanyang landas? At inutusan niya si Ana na sabihin sa kanyang ama, ang war god na wala daw siyang dapat na ipag-alala. At sa ngayon daw na ang mga plano ay lumalala. Isang malaking plano daw ang dapat na ihanda, kaya dapat daw na makabuo si Ana ng isang solusyon sa lalong madaling panahon. Napatahimik naman si Ana saglit matapos marinig ang sinabi ni Emperor Marquez at nagsalita. Sinabi niya na kung ganoon daw ang pag-uutos ng kanyang kamahalan ay gagawin niya ito. Lumipat ang eksena sa gitna ng kagubatan kung saan naganap ang labanan nila ni Joshua at ni Jack Stirrups, ang Thunder Seat na isa sa The Seven Magicians. At makikita ang dalawang magicians na miyembro ng The Seven Magicians na sina Marquez. Ang Earth Seat at si Theta, ang Storm Seat na nag-iimbestiga sa lugar. At biglang lumuhad si Marquez at tiningnan ang lupa o putik sa lugar.
Nagsalita naman si Theta nang may napansin siyang kakaiba sa lupa. Sinabi niya na ang lupa daw o putik sa lugar na kinatatayuan nila, ay tiyak daw siyang naiiba ito kumpara sa mga lupa sa kanilang paligid. Tumugon naman si Marquez at sinabi niya na hindi daw ito isang putik. At kinuha ito ni Marquez para makita niya ito ng mabuti. Napangiti naman si Theta nang makita niya ito at nagsalita. Sinabi niya na mukha daw itong isang putik. Ngunit sa hitsura daw nito, ay hindi daw niya ito masasabi na isa ring itong abo. Nagsalita naman si Marquez at sinaway niya si Theta dahil parang nagbibiro lang daw ito. At sinabihan niya na hindi daw sila nandito para maglaro. At mag-focus daw si Theta sa kasong ito. Tumugon naman si Theta. Patanong niyang sinabi kay Marquez na kung ano ba daw ang pinag-aalala nito. At ang lugar daw na ito ay puno ng ebidensya. Nagulat naman si Marquez nang marinig niya ang sinabi ni Theta. Nagsalita naman ulit si Theta at sinabihan niya si Marquez na ipikit daw nito ang kanyang mga mata at pakiramdaman ang hangin na nagbabanggaan sa isa't isa. At tinanong niya si Marquez na kung wala ba daw itong may nararamdaman. Napaisip naman si Marquez saglit sa mga sinabi ni Theta sa kanya at sinunod niya ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimula siyang pakiramdaman ang hangin sa paligid. At siya ay napanganga sa gulat at hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan at nagsalita siya sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na hindi daw ito maaari, at isang mana void daw ang kanyang naramdaman. Nagsalita naman si Theta pagkatapos maramdaman ni Marquez ang isang mana void. Sinabi niya na may dalawang pagkakataon lang daw kung saan maaaring mangyari ang isang mana void phenomenon. Ang isa daw ay kung nilikha lang ito ng natural sa paglipas ng panahon. O ang isang mage na nasa antas ng Class 6 o higit pa ay makatanggap ng sapat na pinsala sa kanyang puso na maging sanhi ng kanyang kamatayan. At ang lahat daw na nasa 1 kilometer radius ay magiging isang wasteland at ang isang void ang naitatag. Tumugon naman si Marquez. Sinabi niya kay Theta na kung ganoon daw ang kaso, at kung isaalang-alang ang huling destinasyon ni Jackster Oaks, ang Thunder Seat, na kung saan ay ang Accardi. Hindi na tinapos ni Marquez ang kanyang sasabihin dahil masaya itong pinagpatuloy ni Theta. Sinabi niya na mayroon daw malaking posibilidad na pinatay siya ng isang taong nagtataglay ng Bronto. At ngayon daw na mayroon na silang sagot. Mahahanap na daw nila ang salarin kung susundan nila ang mga bakas ng Bronto. At bumalik ang eksena sa The Brilliant Flower Palace. At makikita sina Ellen at Sir Siren na nag-uusap habang umiinom ng tsa sa ilalim ng gazebo. Sinabi ni Sir Siren na hindi daw siya makapaniwala na alam daw ni Joshua ang lahat. At tinanong niya si Ellen na kung may narinig na daw ba siyang tao na nagngangalang Joshua Sanders. Nakangiti namang sumagot si Ellen. Sinabi niya na sa tingin daw niya ay narinig na niya noon ang pangalang yon. Bakas naman sa mukha ni Sir Siren ang saya nang marinig niya ang sagot ni Ellen, at tinanong niya ito na kung saan ba daw ito narinig ni Ellen. Sumagot naman si Ellen. Sinabi niya na ang pangalang Joshua daw ay pinag-uusapan daw ng ilan sa mga knight kamakailan lang. Sinabi niya rin na nagkaroon daw ng isang bagong Little Star sa kanilang imperyo at narinig niya rin daw na ang pangalan ng batang ito ay Joshua. Masaya namang tumugon si Sir Siren. Tinanong niya si Ellen na kung ang lahat ba daw na mga henyo na may pambihirang talento sa loob ng kanilang imperyo ay tinatawag ba daw na the Little Stars. Sumagot naman si Ellen at sinabi niya na oo. Tinatawag daw ang mga taong iyon na ganoon, tulad na lang daw kay Lord Babel von Agnes. Ngunit ayon daw sa mga knight, karamihan sa mga maharlika ay hindi masyadong mataas ang tingin sa bagay na ito. Nagtataka naman si Sir Siren sa sinabi ni Ellen at tinanong niya ito na kung ano ba daw ang ibig sabihin ni Ellen. Masaya namang sumagot si Ellen at ipinaliwanag niya ito kay Sir Siren. Sinabi niya na dahil daw mayroong dalawang Little Stars na lumitaw sa iisang pamilya at mayroong malaking pagkakataon na maging isa sa the 9 stars sa hinaharap, ang mga maharlika daw ay nakakaramdam ng matinding pag-iingat sa kanila. Pagkatapos marinig ni Sir Siren ang paliwanag ni Ellen sa kanya, napagtanto niya na ang nakausap niya kanina ay baka ang taong si Joshua na tinutukoy ni Ellen. Tumugon naman si Ellen at sinabi niya kay Sir Siren na oo. At ang buong pangalan daw ni Joshua ay Joshua von Agnes. At ipinaalam niya kay Sir Siren na si Joshua daw ay ang ikalawang anak na lalaki ng ipinagmamalaki ng imperyo, walang iba kundi si Arden von Agnes. Nagulat naman si Sir Siren at napanganga at hindi makapaniwala nang malaman niya ang tunay na pagkakakilanlan ng taong nakausap niya kanina sa kabilang pader.
At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.